Panahon pa lang ni Propetang Amos, sumasamba ng mga Hebrew sa mga celestial bodies. Ayon nga sa Book of Amos, at ngayon ay buhat-buhat ninyo si Sukat, ang Diyos-Diyos ang itinuturing nyong hari, at si Kaywan, ang Diyos-Diyos ninyong bituin. Ang Diyos na si Kaywan na nabanggit sa verse na ito mga ka-LE ay tumutukoy sa planetang Saturn. Ngayon mga ka-LE, dahil bahagi ng kultura at tradisyon ng mga sinuunang Israelita ang pagsamba sa mga celestial bodies, hindi nakakagulat na makatagpo tayo sa Bible ng mga kwentong nagtataglay ng mga astrological symbolism. Mababasa natin sa Old Testament na pamilyar din si Moses sa star worship tradition ng mga Israelita. Sa katunayan, mahigpit nga niyang ipinagbabawal ang religious practice na ito nang siya na ang nagsilbing leader ng mga Hebrew. Ayon sa Bible, huwag kayong maakit sa pagsamba sa mga bagay na nasa langit, sa araw, buwan at mga bituin. Ang mga ito ay inilagay ng Panginoon na inyong Diyos para sa lahat ng mamamayan sa mundo. Hindi lang basta ipinagbawal ni Moses ang practice na ito, binantaan din niya ng death penalty ang mga taong mahuhuli na sumasaway sa kanyang kagustuhan. Ayon sa Bible, naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa araw, sa buwan o sa mga bituin ay siya sa atin ninyong mabuti. Kapag ang sumbong na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay babatuin hanggang mamatay. Ngayon mga ka-LE, isang araw, nang bumaba si Moses mula sa bundok, naabutan niya ang mga tao na sinasamba ang gintong rebulto ng baka. Labis na nagalit si Moses sa gawaing ito at kanyang winasak ang 2 tablet na kanyang bitbit. Matapos ito, ipinag-utos ni Moses na i-massacre ang humigit sa 3,000 na tao na nahuli niyang sumasamba sa gintong baka. Ang kwento ni Moses ay pinaniniwala ang nangyari noong circa 1,300 to 1,200 BC. Ngayon, ang mga panahong ito ay nakapaloob na sa Age of Aries o sa constellation ng Tupa. Pero nahuli ni Moses ang mga tao na sumasamba pa rin sa simbolo ng Age of Taurus. Mahalagang malaman na ang sinisimbolo ng gintong baka sa kwentong ito ay ang Taurus constellation. Hindi ito isang literal na gintong rebulto ng baka. Ito ang rason kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Moses at pinapatay niya ang mga taong sangkot sa gawaing ito. Kakalaya lang kasi ng mga Israelita sa Egypt noon at nagsisimula pa lang silang magtatag ng sarili nilang bansa. Dahil si Moses ang kanilang leader, responsibilidad niyang iayon ang kanilang religious practices at tradisyon sa tamang astrological age. Matatandaan natin na pinulbos nila Moses ang rebulto ng gintong baka. Hinalo nila ito sa tubig saka pinainom sa mga tao. Ang bahaging ito ng kwento ay sumisimbolo sa pagtatapos ng Age of Taurus. Ang ibang kultura sa Middle East ay nagtataglay din ng ganitong tema ng kwento kung saan may isang hari, leader o Diyos na pumaslang sa isang banal na baka. Sa Persia, pamilyar sa lahat ang kwento kung saan pinaslang ni Mitra ang isang toro. Sa Sumer naman, alam ng lahat ang kwento ni Gilgamesh kung saan pinatay niya ang banal na baka ng kalangitan. At tulad ng kwento ni Moses, ang mga kwentong ito mula sa iba't ibang kultura ay sumisimbolo rin sa pagtatapos ng Age of Taurus. Balik tayo kay Moses mga ka-LE. Sa kwento ng Exodus, may kita natin na gumagawa ng paraan si Moses upang iayon ang kanilang tribo sa Age of Aries o sa constellation ng Tupa. Gumagawa siya ng mga bagong batas at tinuturuan din niya ang mga tao ng mga bagong paraan ng pagsamba sa kanilang Diyos. Sa katunayan, sinimulan lang gamitin ng mga Hebrew ang putol na sungay ng Tupa nang marating nila ang Mount Sinai kasama si Moses. Pinapakita sa atin ang kwento ni Moses kung paano nag-transition ang Bible patungo sa panibagong age. Ngayon mga ka-LE,